Attorney, thank you for accepting my invite to visit my house. Oo nga po. Maraming salamat po at dumayo pa po kayo para tulungan po kami kahit malayo. I understand. Nagpapasalamat din ako dahil madadagdagan ng bala natin sa pagdepensa sa kaso ng tatay mo. Golda, i-detalye mo sa akin ang lahat, ha? Sige po. Pagbabasihan natin ang statement mo, doon natin malalaman ang pinakamagandang atake sa kaso. Pwede hong ituro ni Golda ang mga miyembro ng sindikato na nag-set up sa tatay ni Joey. Well then, let's start. Sabi ng aming reliable source, kilala ang wanted na drug dealer sa Bolagos sa pangalang Loloy. At ito ang nakuha ng mga pulis sa whistleblower. Tandaan nyo ang mukhang ito, mga katirada. At kapag na-recognize nyo ito, itawag nyo agad sa number na ito. Hopefully, marami pang isiwalat ang whistleblower. At kapag nalaman na namin ito, mga katirada, ibabalita namin agad sa inyo. Dahil dito, katotohanan lang ang aming tirada. I'm sure mabilis nakakalat ang mukha ni Loloy sa press. Nasa assignment pa si Lolo Verdugo. Inutusan ko na rin siya magtago. Kaya alam na niya ang kanyang gagawin. Kaya malabong sumabit pa siya. That's the least of our problems. Paano kung tayo na yung ma-reveal? Kailangan natin malaman kung sino yung whistleblower. May idea ka ba? May tumiwalag ba sa grupo natin? Then let's find out kung sino siya. Hello? Kuya? Andrew, malaking story yung nilabas mo ngayon ah. Hindi ba delikado yan? I know, kuya. Pero kailangan ko mailabas to. Pero sigurado ka ba dun sa whistleblower mo? Yeah. I think so. Matagal ko rin siyang source. Although, ngayon lang niya sa akin inamin ang lahat. What do you mean lahat? Marami pang involved? I believe so, kuya. Malalim. Napakalalim ng koneksyon niya sa sindikato. At nandito sila sa Bulagos? Sa lugar ko? That is unacceptable. Sana nga sabihin na ng whistleblower mo ang lahat para matapos na lahat ng kabulastugan dito. Tell me, who is your source? Kuya, you know I don't burn my sources, di ba? Why not? You know you can trust me. Concerned lang naman ako sa lugar ko. Nandito ang family natin. Okay, I understand. But as far as I know, walang mangyayaring masama sa Bolagos, kuya. Okay? Actually, kung isipin mo, mas makakatulong pa nga to eh. Once na nahuli ang sindikato, then mas magiging safe pa sa Bolagos, di ba? Well, hindi ka makakasigurado. Okay. Sige, ganito na lang, kuya. If I find something concerning about you guys sa Bolagos, then I will let you know. Besides, hindi naman kayo magiging involved eh. Unless meron kayong ginagawang illegal. Kaya wala naman, di ba? Agree. Then the family is safe. Yes. Thank you, Andrew. Take care. Masekreto rin talaga tong bayo mo, Verdugo. Wala man lang sinabi. Actually, meron. Sabi niya dati niyang source ang whistleblower. Iisa lang ang kilala kong naging whistleblower na kilala si Loloy. Si Golda. So, ibig sabihin, buhay pa yung babaeng yun. I thought papatay na siya ni Braganza o ni Ninong. She must have escaped. We could have avoided this if you had made sure that she was dead. Now find that woman! Now!
Attorney, kapag po ba nakapagbigay na ako ng statement, hindi na po ba ako makukulong? Ang labo naman nun eh. Tumutulong lang naman po siya eh. Tsaka ito po kayo yung star witness namin. Kahit naman malaman ang participation ng spam mo sa mga drug transactions, kailangan pa rin nila ng physical evidence para sampahan ka ng kaso. Golda, you're safe. But if you need assurance, pwede tayo mag-file ng protection sa mga police. Tama ba, attorney? No! Eh, ikaw na nga nagsabi, diba? Na may mga galamay pa si Verdugo sa kapulisan. Kaya mas safe na ako dito. Okay. Pero kung magbagong isip mo, just let me know. Gagawa natin ng paraan. Okay? Lalakad na ako. Salamat, attorney. Hatid na kita. Di pa rin talaga tapos yung problema natin. Dapat mag-testify si Golda sa korte. Dapat ayusin niya yung lahat ng sinabi niya tungkol kay tatay. Tsaka hanggat hindi pa nangyayari yon, babantayan muna kita. Ano? Susundan mo ako kahit saan ako magpunta? Oo. Hindi ko talaga aalisin yung paningin ko sa'yo, no? Kahit matuyo pa yung mga mata ko. Dito lang tayong dalawa. Ako ba talaga yung babantayan mo, ha? O itong jowa mo? We are not together, actually. Wala akong time para magka-jowa, no? Saka yung tatay ko lang iniisip ko. Tsaka grabe ka mag-ibento ah. Walang sila. Gawa-gawa ka ng ano. Sorry. Okay, fine. Naniniwala na ako. Mga OA. Here's your room. There. Mas maganda yan. Wow! Nice room! Joey, sure ka ba na gusto mong samahan si Golda? Because I can actually stay in the sofa and you can stay in my room. Okay lang. Bantay sarado sa akin tong Golda na yan. Sorry napilitan ka pa talaga na dito kami magstay. Okay lang yan. Well, actually, kailangan ko rin naman talaga magtrabaho. And kailangan din ang kasama ni Golda. Eh, sana lang, huwag mong albuhin si Golda pag wala ako. Hindi ko mapapromise yan. Pero salamat kasi naiintindihan mo ako. Tsaka salamat din dahil niligtas mo si nanay. Grabe ngayon na pala ako nakapagpasalamat sa dami nang nangyari. Basta promise babawi ako sa'yo. Hindi ko lang alam kung paano. Okay What if tanggalin mo yung mga videos na may pangalan kong Boss Budol? What if di ko gawin yun? Eh, what if yun yung gusto ko? What if ayoko? What? What if? Eh, what if kayang matulog muna tayo? Na? Pwede? At ikaw, ha? Akala ko mababantayan mo ko. Talaga? Kaya pumasok ka na nga dyan. Tara na. What if pa kayo, ah? Tulog. O, at matulog ka na kaya? Tulog. Oh. What if magtitigan tayo? No? Wala kaming relasyon ng asawa mo. Yun ang totoo. Nang dahil sa'yo, muntik na masira ang pamilya ko. I know. Pero, informant lang talaga ako ng asawa mo. O sige, aaminin ko na. Nagka-crush ako sa kanya. Pero yun na yun. Hindi naman niya ako pinatulan eh. Gentleman ang asawa mo. Loyal siya sa'yo. Kaya sana mapatawad mo ako.
Oo na. Pinapatawad na kita. Baka kasi kung ano pang masabi mo, hindi ako makapagpigil sa'yo. Sorry ulit Ayoko naman talagang masira yung pamilya niyo Natatakot lang ako para sa buhay ko. Since pinatawad ka na ni nanay, okay na rin ako sa'yo. Salamat, Joey. Sana makatulong talaga yung sasabihin ko sa korte. Sana malinis na yung pangalan ni Miguel. Dahil mabuti siyang tao. At deserve niyang maging malaya. Isa. Sorry kung nagduda ako sa'yo. Sorry kung hindi ako naniwala sa mga paliwanag mo. Asawa kita, dapat naniniwala ako sa'yo. Marisa, may kasalanan din naman ako eh. Malaki pagkukulang ko sa inyo. Palagi ako nasa trabaho, kaya hindi ko maiwasan na magduda ka. Pangako ko, simula ngayon, hindi na ako magdududa sa'yo. Ikaw na ang paniniwalaan ko. Hindi na ako magpapadala sa sabi-sabi ng iba. Ikaw at si Joey na lang ang paniniwalaan ko. Ibig sabihin po ba nito, maayos na po yung pamilya natin ulit? Buo na po ulit tayo? Anak, hindi naman tayo nasira eh. Oo, nagkahiwalay tayo dahil sa sitwasyong kinaharap ko ngayon. Pero dito sa puso ko, buong-buo pamilya natin. Clarissa. Joey. Mahal na mahal kita, Joey. Clarissa. Mahal na mahal kita. Mahal ka din po namin, Tay. Mahal na mahal din kita.